Our topic for the Juma Khutbah was about the human beings are brothers, and yet the human beings are killing each other. I was very emotional during the daytime that every day we are seeing that children being slaughtered, killed, and it's very terribly yung mga bata na mamatay dun sa Palestine na durug-durug yung katawan ng mga bata. This is how evil happening in the world today. Paano kilasin na masama ito na bomba yung mga bata na mamatay tapos yung katawan nila na durog. Na meron na may sulat ng mga magulang na pangalan ng bata doon sa kamay, sa ulo. Para kung mamatay, kita nila yung katawan para may libing. So that is, kung masakit talaga na if you can, kita mo doon sa na yung mga ibang tao na pamamatay na ibang tao na para sa tinatawag na nationalism, na isang nation gusto mamatay isang ibang nation, that is being kahit Palestine nation or Israel nation or American nation or Russian nation. So yung mga nation, yung nationalism, yan lang na pinakang bago ng racism, okay? Na isang kala na isang nation na sila mas mataas sa ibang nation. Kaya gagawin nila na batas, pwede na isang nation papatay ni ibang nation. So that's problem. Hindi tayo iba-ibang nation, hindi tayo na iba-ibang nation dahil tayo lahat human nation, okay? Tayo lang isang tao lang. Kahit American, Chinese, Japanese, Philippine, or Pakistan, Indian, or Arabo, kahit sino man, lahat tayo tao. Lahat tayo galing sa isang tatay, si Adam, at isang nanay, si Eva. So bakit kailangan na divide na yung mga maraming nation, more than 200 nation, at lahat ng nation kala nila sila na yung may karapatan, may rights na papatay na ibang nation. Like American Constitution, sabi nila pwede sila papatay na ibang nation dahil para sa nation nila. So that's tinatawag ito nationalism. That is kind of shirk. Yan na pinakang masama na yon sa mundo, na yung racism. Pinakamasamang racism na yon is nationalism. Gusto nila bakit hindi na sabihin, tayo lahat isang nation lang, tayo lahat tao. Katulad si Prophet Muhammad SAW na sinabi niya na umma niya. Ano yung umma niya? Umma, nation, lahat ng tao umma niya. Kaya lagi siya panalangin kay Diyos na para sa mabuti sa lahat ng tao. Kaya sabi niya, lahat ng tao umma niya, lahat ng tao nation niya. So bakit hindi tayo gagawin na nation? Hindi maraming nation, hindi tayo magsabi tayo na lahat ng tao isang nation lang, lahat ng tao isang bansa lang, lahat ng human being isang country lang. Yan ang maganda isip. Wag na isip na ibang nation ito, ibang nation ito. Kung ikaw papunta sa ibang nation, sa tawag nila alien ka. Bakit alien? Hindi ako taga planet, hindi ako taga galing Mars, galing dito sa lupa, bakit ako alien? So that is that's galing sa colonial power, yung mga imperialistic power, yung dati na yung mga colonial power sa buong mundo, British, iba-ibang colonial power. Sila na yung gagawin nito na marami bansa para kontrolado. Okay? Kung lahat ng tao isa lang, malakas. Kung divide mo yung mga chap-chap na lang yung mga tao, 200 countries, pwede ka magkontrolado. Okay? So yan na yung plano ng mga colonial power. Gusto nila divide yung tao. Hindi yan ganun. Kahit yung tao, yung mga bata sa Palestine, yung mga tao sa Palestine, tao din. Kahit tao sa Israel, kahit tao sa Amerika, kahit tao sa China, kahit tao sa Pilipinas, lahat pare-parehas tao. Hindi pwede na isang tao papatayin sa isang tao. Yan ng isang malaking kasalanan ng sabi ng Diyos kahit sa Biblia, kahit sa Quran, kahit sa Torah, kahit sa iba-ibang libro, na yan ng malaking kasalanan na isang tao papatayin na isang tao. Lahat ng tao galing sa isang tatay, si Adam, at galing sa isang nanay, Eva. Kaya sabi na Allah, o mga tao, likha ko, lahat kayo galing sa isang lalaki, galing sa isang babae. Okay, at gagawin ko ng tribo at mga iba-ibang grupo, iba-ibang branches, dahil tayo na magkilala. Hindi yung parang mayabang. At sabi niya,
Inna akramakum indallahi atqakum, surely the most honorable with Allah is the one who is the most fearing Allah. Sino yung mas takot sa Allah? Siya yung mas mataas sa harap ng Diyos, sa harap ng Allah. So, hindi pwede sabihin ng ako mataas, ikaw mababa. Yan, hindi pwede ka papunta sa pareso sa kabilang buhay. Huwag na isipin ikaw mataas. Sabihin mo lahat ng tao pantay. Lahat ng tao, biological brothers and sisters. So you can see, nakita mo na yun sa buong mundo. Nakita mo ba isang creation na papatayin sa na parehos na creation, katulad aso. Yung mga aso, hindi papatayin na mga ibang aso. Yung mga lion, hindi papatayin na ibang lion. Yung mga camel or yung mga kabayo, yung mga donkey, yung mga iba, kahit anong klaseng animal, hindi papatayin ng same animal, yung same species. Hindi na yung hayop na papatayin sa sariling same animals, like dog will never kill the dog, the lions will never kill the lions, the tigers will never kill the tigers. Bakit na yung tao papatayin sa ibang tao? That is very shameful. Kaya yung na-video ko na kanina sa English, mostly English, na yun sa Tagalog, sabi ko, shame on human beings, shame on human beings, shame on human beings. Magnahiya yung mga tao na papatayin sa ibang tao. You can look at yung ano nangyari na yun, almost 10,000 people na papatay na yun sa Palestine. 10,000 people. Human being with blood and flesh. And then yung mga magulang, sulat nila pangalan ng bata dun sa buong katawan, kamay, ulo, paa. Para kung may dumating yung bomba, tapos mamatay yung bata, malaman yung ano yung bata dahil durug-durug yung katawan. At hindi nila na yung mga bata na isang lugar, hati nila yung bata sa iba-ibang lugar para hindi mamatay lahat ng anak nila. So that is very, very shameful. Magtakot sila sa Diyos na ano gagawin sa tao. Hindi yang si Israel ng mga Hudyo, dapat sunod nila kay Prophet Musa. Si Prophet Moses, hindi yung turo niya na papatay ng ibang tao. Si Prophet Moses, dati na yung natulong sa Bani Israel, na Bani Israel was abused by the King Pharaoh. So, dadalhin ni Moses duman sa Red Sea para hindi sila mamatay dun sa hari. So, na yun yung kung sila nagamamatay na mga inusyente, hindi maganda. May porosan ng Allah sa kanila. Lahat tayo takot sa Diyos, lahat tayo magsalita na gusto namin ng hinto ng yung gera na yun. Because kung hindi tayo nasalita, tayo din kasalanan dahil lahat tayo sa WhatsApp, Viber, mobile, lahat tayo lang mag-messages. Sa buong mundo, magpadala tayo ng messages. Gusto namin ng hinto ng yung gera. At magpanalangin tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala na to stop the war. Because our words can be matter. If lahat tayo maglaging message, mag-video, mag-sharing sa WhatsApp, Facebook, TikTok, Viber, Messenger, mag-isa yung mensahe, there should be stop the war. Israel should stop the war. There should be ceasefire. We need to help this with our words. Tulong tayo sa mga inusyante dun na mamatay araw-araw. Almost 5,000 children died already. Na mamatay na yung almost 5,000 children. At total yung mamatay, sobra 10,000 na yun. Sobrang 10,000 tao na mamatay wala pa isang buwan. So we need to talk about it. Magsalita tayo, maggagawin ng message sa WhatsApp, Viber, TikTok, kahit saan magpadala ng message. Gusto namin na maghinto ng yung gera na yun. Right now, we want to stop the war. Even the United Nations cannot do anything. Hindi wala na magawa ng United Nations. Sabi ng United Nations na 120 bansa na sabi stop the war. Wala pa rin na stop na war. Kahit United Nations, useless. United Nations, UNO, United Nations Organization, sabi ko hindi United Nations Organization. Pwede sabihin na useless nation organization. Okay? Useless. United Nations useless. Wala sila gagawin. Kahit sabi nila mag-stop ng gera, wala pa rin. Walang response. No action. Ganun pa rin na. So we as a human being, gusto namin na we need to save other human beings. Yung sa Palestine, hindi lang mga Muslim, meron din mga Christian. Okay, meron din mga iba-ibang religion doon. So we need to talk, magsalita tayo sa kahit Facebook, kahit saan, kahit buong media, magsalita tayo na we all want to stop the war. All the world people will make one voice. Lahat ng tao sa mundo, isang voice, one salita. We need to stop the war right now. That's what we want, that we want to stop the war. And then the next thing we can do is to pray, panalangin sa Diyos, sa Allah, na help the people of Palestine to stop this war.
help those children who are murdered every day. Allah, help them and save their lives. Amin.